Hello dear viewers, ito na naman tayo sa atin pong hydroponics training. Nasa part 5 na po tayo. Nung nakaraan, akin pong pinakita sa inyo yung pagtatanim ng seedlings na atin pong pinatubo sa ganito, sa plastic container na ganito. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung simple paggawa ng DIY, do it yourself na mga patubuan o palaguan, taniman ng ating hydroponics. Pag natapos na nating ilipat sa styro cup, pag medyo after 1 week na nailipat natin yung seedlings sa styro cup na mayroong laman na coco peat, ilalagay muna natin siya sa shade, wag mo lang direct sunlight. Ilalagay muna natin para lumakas yung roots niya, kumapit sa coco peat. After mga 1 week yun, pwede na natin siyang i-transfer sa nakahanda natin na grow box. Yan, ito tinatawag natin grow box. Maraming klase ng grow box. Itong grow box na ito, actually ito ay ginamit ng mga nagtitinda ng isda. Nabibili sa palengke, ito. Pag yung tina-travel nila, pag binabiyahe nila yung mga ito, nakalagay sa mga styro box para hindi mamatay yung isda. Fresh po siya. Yung iba, may nabibili lang kaagad na takip. Okay, may takip siya. Pero wala yung butas. Ito yung butas. Ako na gumawa ng butas na ito. Nabibili sa solid yung takip. Okay? Wala ka makikita ang butas. So ako ang nagbutas niyan. Dito sa ating styro box, makita nyo meron siyang nilagay ako na liner na plastic. Kailangan lagyan ng liner na plastic para hindi tumulo yung tubig natin na mayroong lamang liquid fertilizer. So may liner siya na plastic, bibili kayo sa palengke o kung saan man. Maganda yung transparent. Ito na binili ko lang sa palengke. Ito yung makapal na klase. Yung ginagawang parang mantel ng mesa. O ito, makapal. Diba? Ito ngayon yung isasapin natin dito. Gagawin natin yung liner. Kailangan at least yan ay kasing taas nung styro box na mabibili natin. Okay, kasing taas. Ito ay siguro nasa 20 cm ang taas nito styro box. Kung gusto niyo, pwede rin naman itong bawasan. At least mga 15 cm. Bawasan niyo ito ng 5 cm para hindi masyado maraming laman na tubig. Pag marami kasing tubig na nakakarga, ay siyempre mas mahal ang cost nun dahil mineral water yung sa akin mineral water yung binibili ko . So mas maliit na yung taas niya ay mas konting tubig ang kailangan mo. Pero dito hindi ko na siya binawasan kasi parang lang ito, ni-repair ko lang. Kasi may butas . Pag bawasan ko kasi ay hindi na siya obra. So hinayaan ko na siya yung 20 cm ang kanyang taas. Okay? Pero yung pwede yung bawasan, minimum na height 15 cm ang height. Pag 10 cm naman medyo masyado ng kokonti ng tubig. So pwede itong bawasan, gawin siyang 15 cm. So sasapinan natin ito, lalagyan siya ng transparent na plastic liner, yung makapal. Minsan dahil wala akong ready-made na plastic na pang sapin, gumagamit ako ng yung black bag, yung ginagawang basurahan. Kaya lang manipis ito, hindi masyado tumatagal. Pero pwede rin pansamantala, kung wala kayo yung ganito na plastic na nabibili, pwede rin yung basurahan na bag. I-spread lang nyo to at ayusin nyo na maayos ng pagkakasapin dyan sa styro box. Okay? Ito, dahil sabi ko sa inyo, ito ay solid ito ng takip. Nakasama nitong box. Ako ang nagbutas niyan. Binutasan ko. Simple lang, yung pambutas, yung mga lata ng malaking yung big size na gatas, kondensada o kaya yung evaporada, ito yung ginamit ko. Kasi
tinanggal ko lang yung perang labi niya. Yung isang dulo, itong dulo na ito, tinanggal ko ito, kinat ko itong labi. Kasi mangyayari, pag kinat mo siya, matalim na yung pinagputulan. Tignan niyo. Diba? Matalim yung pinagputulan. Kumpara dito sa hindi ko tinanggal. Ayan. So, eksakto ito doon sa size ng styro cup na gagamitin natin. Halos magkasing size lang sila. Eksakto ito. Ito yung ginamit ko na pinambutas. Yan, ganyan lang siya. Pwede siyang kamay, kaya lang medyo masakit sa kamay pag makapal yung takip. Ayan. Kung meron naman kayong electric drill, maganda yung battery drill sana kung yung di battery na drill. Pwede yung siyang gawin na ibabala siya. Ito, tignan nyo. Ginawa ko. DIY dito, do it yourself. Imbes na ito, kasi yung pag wala ka drill, pwede yung pakamay. Hawa ka mong galon. Pag meron ka namang drill, gawin mo siyang ganito. Butasan lang itong gitna. Lagyan siya ng appropriate size na bolt and nut. Ayan, inipit ko lang siya. Oh. Nakaipit lang siya sa loob. Ayan, ganyan. Tapos ito ngayon yung ibabala mo sa electric drill. Mabilis. Isaglit lang na paandari mo yung electric drill, butas na siya. Okay? So, ganoon lang yung technique dyan. Hindi nyo kailangan bumili pa ng special na pambutas. Yung holso. Kung meron man kayong holso o meron kayong pambili, lalong maganda. Pero kung gusto nyo makatipid, maghanap lang kayo ng malaking lata ng sardinas or nung gatas, kondensada o evaporada. Pwede siyang i-convert na pambutas. Okay? Make sure lang na halos tugma sila ng size noong nabibili na styro cup. Tignan nyo, magkatugma. Okay. Kailangan pag pasok sa styro cup, yung styro cup sa butas, may ipis, ayan, di malalaglag. Ayan, di ba? Kaya siya maganda yung may labi na styro cup. Ito, may labi siya. Hindi siya malalaglag. Yan, ganyan siya. Ganyan forma niyan. So, yung naman, kung marami naman kayong mga bote, yung plastic bote ng mga soft drinks, yung 2 liters, 1.5 liter or 2.5 liters na soft drinks, ipunin nyo. Huwag nyo itapon, pwede rin natin gamitin yan. Ayan, binutasan ko lang siya, yung eksakto din dito sa styro cup. Ayan, sakto din siya. Sakto din siya lang sa styro cup. Sakto siya. Diba, dalawang butas siya, pwede. Huwag nyo itapon at gawin nyo ganito, butasan lang ninyo. Butasan dalawa. Tapos, pagkatapos nyo butasan, pinturan siya ng puti. Kasi kaya natin pinipinturan ng puti para hindi siya mag-absorb ng init. Kasi paaarawan natin siya, di ba? And at the same time, yung sikat ng araw hindi papasok sa loob, hindi siya papasok sa loob ng bote na may luong lamang tubig with fertilizer. Kasi pag yung naaarawan yung tubig with fertilizer, malakas dumami sa loob yung lumot. Magiging puro green ngayon yung tubig nito pag nilagyan nyo ng tubig para sa tanim. Pag hindi nyo siya pininturahan, magiging malumot siya. At additional pa, para hindi siya mag-iinit, lalong gaganda pa, balutan nyo siya ng insulator. Ito yung ginagamit sa bubong, yung pang-insulate sa yero. Ayan. Binalutan ko lang siya. Okay? Siyempre, bubutasan nyo din kasi laki ng kasi laki yan. Kasi laki ng bote. So, ganyan. Ito ang pinakamaganda. Pinturahan nyo siya and at the same time, balutan nyo siya ng insulator. Yung insulation sa bubong. Ayan. So, ayan. Okay, maganda na siya. Maganda yan. Hindi siya mag-iinit. Pag tanghali pa, hindi mag-iinit yung tubig. Hindi malalantay yung tanim ninyo. Pagkatapos, talian nyo siya. Lagyan nyo siya ng tali. Ang ginamit ko, alambre para mas madali. Ayan, alambre. Tatalian nyo lang siya dito sa pinaka parte na ito ng bote. Dito. Dito yan. Diyan nakakabit yung alambre. Huwag nyo bubutasan dito.
paikuti lang ninyo dito sa pinakaliig noong bote dito. Tapos dito naman sa puwitan, siyempre wala ka namang tatalian, pagkakabitan ng alambre. Binutasan ko dito sa bandang taas. Bandang taas. Hindi yan tutulo kasi later on pag nilagyan natin ito ng tubig na mayroong liquid fertilizer, kalahati lang naman yan, dito lang. Bale dito lang ang level ng tubig. Hindi natin siya pupunin hanggang dito. Kasi ganyan ang forma niya na pag sinabit natin eh. So hindi matatapon yung tubig, dito lang, kalahati lang. Ganyan lang yung tubig na ilalagay natin. Eksakto yan, pag yung nandun, eksakto abot noong styrocup yung puwitan ng styrocup yung tubig. Yan, pag nakaganyan. So, ganyan lang. Huwag nyo itapon yung mga plastic na bote ng mga soft drinks o ano man dyan. Basta 1.5 liters to 2 liters pwede natin gamitin. At ang kagandahan nito pag bote, kaisa mo ito isabit. Basta doon sa area na maarawan. Yan, sa mga bintana, di ba? Meron tayong mga area sa bintana. Pwede natin isabit doon sa mga bintana natin. Basta yung lugar ay naaarawan siya. Naaarawan yung halaman. Kaysa mo ngayon pwede ito sabit. Ang ganda tingnan pag lumalaki yan, makikita nyo, marami kayong tanim na nasa bote. Yan. So yan lang yung ating box. Meron namang ginawa ako na do it yourself or DIY na grow box na kahoy naman. Yung mga extra kahoy dyan o mga plywood. Sumukat ginawa ko lang ay 2 feet by 2 feet. Ibig sabihin na 24 inches by 34 inches length and width. Tapos ang taas niya, yun nga ay ginawa ko siyang 15 cm. Yeah, 15 cm ang taas. Yan. Kasi kaya ko ginawang 2 feet, yung nabibili na styro tawag dito. Ayan, ganito, binili ko sa bookstore ito eh. Ayan. Ito yung size ng styro plate kung ang tawag dito. Ayan, ganyan kakapal, 1 inch ang kapal niya. Pinahati ko to sa dalawa, eksado doon sa 2 feet by 2 feet. Kasi ang size nito ay 2 feet by 4 feet. So ito, pwede niyang takpan ng dalawang DIY na wooden grow box. So, ayan. Ewan ko sa inyo kung meron kayong mabibili ng ganito. Pero dito po sa Malolos, sa bookstore ko ito binili yan. Ayan. Ito yung susukatin nyo. Atin nyo yan. Itutugmaan nyo doon sa laki ng box na nagagawin nyo. Yari sa kahoy or sa plywood. Tapos sakanin nyo ngayon, bubutasan. Dito sa ginawa ko na 2 feet by 2 feet, wooden grow box ay 16 na butas ang nagawa ko. 4 rows 4x4. 4 rows na tiga-4 na butas. Kaya 16 na butas yung 2 feet by 2 feet na length and width ng DIY na grow box. Ay pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung takip ng 4x4, 2x2, 2 feet by 2 feet na DIY na box. Ayan, taga-4 ang butas, 4 na row, 4 na butas. So 16 lahat. Ayan, eksakto siya. Kita nyo, ayan. Eksakto, di ba? So ganyan lang, paggawa. Gamit yung DIY din na pambutas. Ayan, ayan. So sana may natutunan kayo ulit sa ating konting vlog ngayong hapon. Ipakita ko sa inyo yung DIY ko ng mga box na ginawa lamang. Kasi mga extra ako na mga plywood dito sa bahay. Kaysa masira lang dyan sa sulok, ginawa ko siya. So ito, ayan. Wala pang tanim to dahil hindi pa ako, hinintay ko yung lumaki yung aking mga transfer na mga seedlings. Ayan.
Ayan, mayroon din siyang liner, di ba? O, ayan. Mga kayo lang. Ayan, medyo nangingitim na ang ilalim. Matagal na, mga 3 years na yan na ginagamit ko eh. Ayan, may nangingitim na eh. So, pero okay pa. Basta't meron siyang liner na makapal, huwag tumulo ang tubig, magagamit nyo. Ito, for additional support sa takip niya. Sa takip, para hindi siya lumundo sa gitna. Nilagyan ko siya ng alambre. Ayan. May alambre siya. Nilagyan ko alambre. Additional support ito kasi later, pag nilagyan nyo ito ng mga tanim ninyo, mabibigat, lulundo, ganun. So, para hindi siya masira, naglagay tayo ng alambre sa gitna. So, ganyan lang yung mga ginawa ko. Sana makapulot kayo ng idea para sa balak nyo kung gusto po nyong magtanim. Pero ito, siyempre, mas kailangan nyo ng medyo mas malaking space pag malaki yung box. Yung mas maliit na box, mas maliit na space ang kailangan. At kung yung bote naman ng soft drinks, malalong maliit na space ang kailangan mo para ito ay maisabit mo sa lugar na gusto mo. Basta ang isipin nyo, ang mahalaga dyan, kailangan maarawan. Minimum at least 5 hours na maarawan yung ating mga grow box. Yan, ha? Kailangan minimum para lumaki yung lettuce. Pag bumaba siya sa 5 hours, bansot ang paglaki ng iyong mga lettuce. Salamat mga viewers. Follow my blog upang matuto kayo hanggang sa makumpleto yung ating training ukol sa pagtatanim ng lettuce. Salamat po sa inyong lahat.